1858 nang magpakita ang mahal na birhen kay Santa Bernardita, anak ng isang maralitang taga-bukid sa bayan ng Lourdes, Francia. Nagpakilala ang birhen bilang Immaculada Concepcion. Sa lugar na pinagpakitaan ay dumaloy ang isang batis na naging kasangkapan sa pagpapagaling, pisikal man o espiritual ang karamdaman. Ang pagpapakita ng mahal na ito, na ina na ito, ay gantimpala sa dogma ng Immaculada Concepcion. Iginawa ng koronang kanonikal sa imahen ng pambansang dambana noong ika-22 ng Agosto, taong 2020. Ipinagdiriwang tuwing ika-11 ng Pebrero ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng Confraternity of Our Lady of Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Soledad de Porta Vaga. Ang Reyna ng Cavite, itinanghal bilang La Excelsa Patrona at La Celestial Guardiana y Protectora de la provincia de la Cavite y su puerto, ang ina, reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite. Tanyag sa taguring ilaw ng Pilipinas at birhen ng libong mga himala. Mahimalang nagpakita at natagpuan sa Porta Vaga, sa baybayin ng Kanyakaw, sa Cavite, Puerto, noong 1667 at itinambana sa ermita ng Porta Vaga. Sa utos ni Papa Francisco ay ginawaran ng koronang pontifical noong ika-18 ng Nobyembre 2018 kasabay ang pagpapatunay ni Obispo Reynaldo Evangelista na ang mahal na ina sa titulong Soledad de Porta Vaga ang pintakasi ng buong lalawigan. Kasunod nito ay ang pagkilala sa imahe ng pamahalaang Pilipinas sa pamamagitan ng pambansang museo at ng pambansang komisyon ng kultura at sining bilang pambansang yaman ng kalinangan. Ipinagdiriwang ang kapistahan tuwing ikalawa at ikatlong linggo ng Nobyembre. Ang larawan ay nasa pangangalaga ni kapatid na Noel Bayon at sa pangangasiwa ni kapatid na Juan Paulo Hermoso. Nuestra Señora de la Soledad de Porta Vaga, ipanalangin mo po kami. Señora del Buen Suceso, dala ng mga Praileng Augustino ang imahe ng mahal ng ina sa Palanya na ngayon Paranaque, na iwang hindi naalagaan imahen hanggang nakita ito ng isang katutubo na nagngangalang Kati at hiningi ito upang iluklok sa kanyang tahanan at ipagtirik ng kandila sa karangalan nito. Nang nasa huling sandali na ng buhay si Kati, ay tinawag ng mga kapitbahay si Padre Juan de Guevara upang ibigay ang huling sakramento. Nakita ng pari at imahen na nagliliwanag at narinig ang mga may awit. Ibinalik ang imahen sa simbahan at doon ay dinambana na ito. Ang imahen ay pinutungan ng koronang kanonikal noong ika-8 ng Setyembre taong 2000. Ang imahen ay nasa pangangalaga
de la Consolación y Correa. Nagsimula ang debosyon sa Birhen de la Consolación nang magpakita ang mahal na Birheng Maria kay Santa Monica ng Tagaste, ina ni San Agustin ng Hipona, na noon ay isang suwail na bata na labis na nalulong sa kasiyahan ng mundo. Ang mahal na Birhen ay nagpakita, suot ang mga damit na nagdadalamhati at binigyan siya ng sinturon at hiniling kay Monica na isuot ito bilang tanda ng kanyang pag-aliw at pangangalaga. Ayon sa tradisyon, ang kordon o korea sa Espanyol ay agad na isinuot ni Monica na kalaunan ay ibinigay ito sa kanyang anak pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob. Ang korea ay magiging bahagi ng kaugalian ng orden ng Agustino na makikita pa rin sa lahat ng sangay ng pamilyang Agustino. Ang imahen sa simbahan ng San Agustin ay dala ng mga praileng Agustino mula pa noong 1700 siglo. Dahil sa maraming mga himala na naiugnay sa kanyang pamamagitan, ang ina ng Ordeng Agustino ay ginawaran ng koronang kanonikal sa kanyang araw ng kapistahan, ika-4 ng Setyembre, noong taong 2000, taon ng dakilang yubileo. Ang Nuestra Señora del Pilar de Zamboanga. Ay nagpakita ang mahal na Birhen kay Santiago Apostol na nakatungtong sa isang haliging marmol. Inutusan nito ang apostol na magpatayo ng isang dambana. Kaakibat ang pangako na ang haligi ay mananatili hanggang sa katapusan ng daigdig bilang tanda ng kanyang pagkakandili. Sa Pilipinas ay pinatayo ng mga Kastila ang Real Fuerza de Nuestra Señora del Pilar de Zamboanga noong 1635. Nagpakita ang mahal na Birhen ng ilang ulit sa mga Moro upang pigilan sila sa paglusong. Pinutungan ng koronang kanonikal ang imahen noong 1960. Ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Del Pilar ay pinagdiriwang tuwing ika-12 ng Oktubre. Ngayon ay binugunita natin ang ika-10 taon ng paglabas ng imahen ng mahal na Birhen sa ating taunang prosesyon. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginang Pilar Mendoza Valenzuela at ang kanyang buong pamilya. Nuestra Señora del Pilar de Zamboanga, ipanalangin mo po kami. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Guía. Tinaguriang patrona Jurada de Manila o sinumpaang patrona ng Maynila, ang kauna-unahang imahen ng mahal na ina, ang unang Inmaculada Concepcion na nasilayan ng mga Pilipino. Natagpuan na sinasamba ng mga katutubo sa Pampang ng Maynila noong Mayo 1571 ng isa sa mga sundalo, Miguel Lopez Legazpi, na nakatuntong sa sanga na pinalilibutan ng mga pandan. Mula noon ay naging gabay sa sambayanan, lalo na sa mga manlalayan. Sinumpaang patrona ng lungsod ng Maynila sa bisa ng pahayag ng Hari ng Espanya noong 1700
at 58 dahil sa sangtangkal ng mga biyayang ipinamamagitan. Dinala sa Katedral ng Maynila upang iluklok noong 1606 at iniuwi lamang pagkatapos ng pista ng Immaculada Concepcion para sa yugto ng nobena at pista sa ermita. Ngunit sa dalangin na rin ng mga taong bayan ay ibinalik na upang tuluyang manatili sa ermita noong 1918. Ang imahen ay kinoronahan noong ika-30 ng Disyembre, 1955 ni Papa Nuncio Arzobispo Egideo Bagnozzi at ngayon ay ginugunita ang ika-70 guning taon ng koronasyon kanonika. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Aris Norte Quirong mula sa F.B. Harrison at pag-aasikaso ni Don Rufino Caldo at ng kanyang pamilya. Nuestra Señora de la Immaculada Concepción de Guía. Ipanalangin mo kami. Señora de la Inmaculada Concepción de la Paz y Buen Viaje de Antipolo. Ang imahen ay dinala sa ating bansa ni Gobernador General Tabora mula Mexico noong 1626. Nakailang ulit na nagkakbay lula ng mga galyon ng imahen mula Pilipinas tungong Mexico at pabalik. Dahil sa pagliligtas niya mula sa Sigwa, mga pirata at iba pang panganib, ay tinagarian siyang birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Pinutungan ng kanonikal na korona ang imahen noong 1921 sa Luneta, sa harap ng laksang tao. Ang kapistahan ng mahal na birhen ng Antipolo ay ginugunita tuwing unang Martes ng Mayo at ika-8 ng Disyembre. Ngayong taon ay sinimula ng jubileo para sa ika-400 anibersaryo ng pagdating ng imahen at ika-100 anibersaryo ng koronasyon kanonika. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng Hukbo Minor Basilica Pasay Marshals at Peregrinos Con Maria mula sa M. de los Santos at Tolentino, lungsod ng Pasay. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de la Paz y Buen Viaje de Antipolo. Ipanalangin mo po kami. Andas na. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Peñafrancia de Naga. Taong 1712 nang dinala ni Padre Miguel de Covarrubias mula Paco, Maynila, ang debosyon sa mahal na Birhen ng Peñafrancia sa Kabikulan. Dito ay kanyang ipinalilok ang imahen at ipinatayo ang dambana sa pampang ng ilog sa Naga. Mula noon ay laksa-laksang mga himala ang ipinakita ng Birhen ng Peñafrancia na kung tawagin ng mga Bicolano ay Ina. Ang pagpuputong ng koronang kanonikal ay ginanap noong ika-20 ng Setyembre, 1924. 100 years. Ipinagdiriwang ang kapistahan ni Ina tuwing ika-3 linggo ng Setyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ronald Ray M. Salvador at ng kanyang pamilya. Kasama ng imahen ang mga kawani ng Pasay City Environment and Natural Resources Office. Nuestra Señora
del Santísimo Rosario de Peña Francia Dinaga, ipamimpi mo po kami. Viva la Virgen! Nuestra Señora de los Dolores. Ang debosyon sa mahal na Birhen ng mga Hapis o Mater Dolorosa ay nagbibigay galang sa matinding pagdurusa ni Birheng Maria, lalo na noong pasyon ni Kristo. Nag-ugat sa propesiya ni Simeon kay Maria, at isang tabak ang tatagos sa iyong kaluluwa. Nakatuon ang debosyon sa 7 sandali ng sakit sa kanyang buhay. Nakadalasang sinisimbolo ng 7 tabak na tumatagos sa kanyang puso. Ang orden ng mga serbito ang pangunahing nagpalaganap ng debosyong ito. Dito naman sa lungsod Pasay, nang dumating ang mga Italianong paring Paulino, ay itinatag nila ang parokya ng Mahal na Birhen ng Hapis noong 1941. Pinagdiriwang ng simbahan ang pag-alala sa Mahal na Birhen ng mga Hapis tuwing Setyembre 5. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng parokya ng Mahal na Birhen ng Hapis na wala sa F.B. Harrison. Ang ating taos-pusong pasasalamat sa buong parokya sa pangunguna ng kanilang kura paroko, Reverendo Padre Chris Robert Serian, SSP, sa pagpapaunlad sa ating paanyaya. Ito rin po ang orihinal na imahe ng Nuestra Señora de los Dolores. Palakpakan po natin. Ipanalangin mo po kami. La Purísima Concepción de la María Santísima. Noong mga unang bahagi pa man ng ika-7 siglo, ay ipinagdiriwang na ang simbahang silangan, ang pista ng paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Kalaunan ay ipinagdiriwang na rin ito ng simbahan sa kanluran. Ito ay nakatutok sa himalang pagdadalang tao ni Santa Ana sa kabila ng kanyang katandaan. Sinasabing banal at buhat sa Diyos ang pangyayari na ito tulad ng kay San Juan Bautista. Itinalaga ni Papa Sixto ika-4 ang ika-8 ng Disyembre bilang pista ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria noong 1708. Sa bisa ng bula ni Papa Clemente ika-11 ay ginawa itong banal na araw ng obligasyon. Hanggang noong 1857 nang ipahayag ang bula ng Immaculada Concepcion. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng Hermana Mayor ng Flores de Maria sa taong ito na si Punong Barangay Rodelio Dodi Domingo at ng kanyang buong pamilya ng Comité de Festejos del Pueblo de Malibay at ng buong bayan ng Malibay. Ang imahen ay inaagapayan ng buong konseho ng Barangay 172. La Purísima at ang huling imahen La Festejada, La Inmaculada Concepción de María, Reina concebida sin pecado original. Noong
1874 ay tiniyak at ipinag-utos ni Papa Pio Ikasyam ang pagsampalataya sa katotohanan ng kalinisang paglilihi kay Maria. Ang kaluluwa niya sa unang sandali pa lamang ng paglalang ng may kapal ay iniadya na mula sa kasalanang minana. Ang matamis na tugurik nito ang siyang kauna-unahang biyayang tinanggap ng mahal na Birhen mula sa Diyos. Naraan at apat, itinalaga ng Santo Papa ang Immaculada Concepcion bilang pangunahing patrona ng ating bayang Pilipinas. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jun Taytay at ng kanyang pamilya. La Immaculada Concepcion de Maria, Ipanalangin mo po kami. Viva